Pakitaas po yung kanang kamay. Okay, Sir Rafael Vicente R. Kalinisan. Opo. Okay. Pinanunumpaan niyo po ba itong complaint affidavit na sinasampa niyo for unjust vexation? Opo, ma'am. Itong complaint na to ay laban po kay Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Opo, ma'am. Lahat po ng nakasulat dito sa inyong affidavit ay pawang katotohanan Opo, lamang. ma'am. Wala pong pumilit sa inyo. Wala po. Pinapaalam ko po sa inyo na pag may nakitang kasinungalingan at ito po ay napatunayan, maaari po kayong makasuhan ng perjury. Opo, ma'am. Okay. Itutuloy niyo po ang kaso? Opo. Okay po. Salamat po. Salamat po. Una sa lahat, no, papasalamat ako kay Yusek Marcos Lacanilao, LTO Chief, dahil sinamahan tayo sa pag-file ngayon. Mamaya may kukwento siya sa inyo tungkol sa pag-file niya. Pero tayo, nag-file tayo today. Kinasuhan natin si Norman Mangusin ng unjust vexation at cyber libel in relation to RA 10175. Baka nakakalimutan natin, tinawag niya tayong kung ano-anong pangalan nung tayo ay nag-iimbestiga. Tinawag niya tayong OK pal, tinawag niya tayong shoe fat. Ayan. Wala ba sabihin yun? Bahala na kayo. Edit nyo na lang. Which, to me, is very much uncalled for. We are government officials. We are doing our functions properly, correctly, and rightfully para sa taong bayan. And ito pong mga name-calling na ganito is not necessary. And we are making him accountable for what he has done. Totoo lang, ayaw namin sana mag-file ng ganitong klaseng kaso kasi hindi naman kami thin-skinned. Kumbaga, kaming mga nasa gobyerno, sanay naman kami sa batikos. However, meron pang mas malaking storya dito. Ang mas malaking storya dito, yung napakaraming taong in-scam ni Mangusin. Mga OFW na kinuhanan niya ng pera. Yung pulis na binabastos niya. Yung isang general, 4 na colonel, at yung buong sangkapulisan. Yung iba pang mga ahensya ng gobyerno, NBI, nasasampalin niya. LTO kasama na, nandito ating LTO chief. Mamaya siya naman na magkukwento sa inyo. So ito, ang bag ko, personal na ang bag ko sa kosa ng hustisya. Personal na ang bag ko dun sa mga OFW na naghihirap sa ibang bansa, na nag-iipon ng pera, na pinapadala sa ating mga kababayan, na winalangyalang ni Norman Mangusin. Siya talaga ang poster boy ng kawalangyaan sa Pilipinas. So, we are holding you accountable. At wala kaming pakialam dun sa sabi mong pinatawad mo kami at hindi ka magkakaso sa amin. Bahala sa buhay mo. We're calling a spade a spade. We're doing our job. We're doing our jobs for the people and we will make you very much accountable, Mr. Mangusin. Sir, bali po yung pagsasampa niyo po dito po sa QC Court of Justice po ay for side po lamang po ng mga kapulisan po natin. Wala pa yon. Ito pa lang yung, this is the first of many. Ito ay I'm filing this as on my person. Ito po ay tungkol sa pagtawag niya nga sa akin ng K-PAL at shoepot. Ayan. So, ito po ay para doon. Pero marami pa po siyang haharaping kaso. Siya po ay meron pa kong baril na unregistered. Siya po ngayon ay may kaso, maaaring kasuhan na ng illegal possession of firearms. Yung kanya po mga security ay hindi po otorisado. Yung po kanya mga passport at kanya mga birth certificate pinapa-imbestigahan na ho natin along with other agencies. Yung po kanya mga social media na puro kahambugan at kabastusan, pinapa-take down na ho natin sa pamamagitan po ng ibang ahensya ng gobyerno, PNP at ang CICC. Papasalamat din po kami sa kanila. So, yung lahat pong ito ay tulong po ng gobyerno. Ang gobyerno po ay nagtatrabaho para sa tao at papakitaan ho natin na may hustisya sa Pilipinas. Sir, message po sa mga iba pang vlogger na tulad pa dito kay mga musik. Huwag na kayong gumaya. Huwag na kayong magsuot ng uniforme. Huwag kayong magbabastos ng pulis. Huwag kayong magbabastos ng government official na nagtatrabaho lang. We are here to serve the people. Hindi naman kami thin-skinned eh. Hindi naman kami sensitive. Pero kung nandyan kayo para mambastos, para mangwalang yan ng taong bayan, mangwalang yan ng ordinaryong tao,
tapos itong mga tao gobyerno, hahabulin ka, wawalanggain mo rin, ipapakita ka namin ng sample ng accountability. Sir, ano po masasabi niyo po na nakapagpiyansa naman po si Mangusin po doon po sa mga kaso na naharap niyo po na unjust vexation? That is his right, but we are checking their reports that he used a dubious address. We are validating that information na yung address doon na ginamit ay mali. So there are teams right now checking kung ano ba talaga ang nalagay doon sa address niya at tunay ba talaga siyang nakatira doon. Kung hindi siya nakatira doon at ginamit lang niya para makakawala, ay siya'y mananagot. We are looking into every angle of this case. Bakit nga ba siya nakatira sa Sheraton? Bakit nga ba? Saan ba talaga siya nakatira? Ano ba talaga pangalan niyan? Tatlo na yung pangalan na nakikita ko. Ilang passport na yung nakita ko. That is not acceptable to us. Ginagawa niyong katatawanan ng Pilipinas. Isipin nyo, this is a national security concern. People with different birth certificates, people with different IDs and passports na ginagamit sa kawalangan. So we're looking deeply. This is not just a case of unjust vexation. Totoo, napakitid ng ganung paniniwala na unjust vexation lang ito. It is not. This is the fight of the Filipino. Bilhin mo kung yung mga anak mo araw-araw narinig, nagmumura na lang yung tao sa Facebook tsaka sa YouTube. Isang malaking kalokohan yun. Araw-araw mo narinig na ginagamit yung kanyang clout para manloko ng kapwa Pilipino. Ba't tayo pumapayag doon? Hindi tayo papayag. Hindi to unjust vexation lang at ilalaban namin. Sir, yung about po dun sa sinasabi niyo pong baril at posible po siya makasukat po ng illegal possession of firearms, saan po nanggaling? Paano po na-confiscate po ng ating person? Yung sinasabi pong baril na mayroon po si Mangusin. Pina-check natin yung kanyang mga firearms. Meron siyang isang Glock pistol na expired nung pang 2017, I think. Matagal na expired yung baril na yon, hindi niya nire-renew. At sa ating batas, kapag di mo nire-renew yung mga baril, ikaw ay guilty ng illegal possession of firearms. Yung kanya mga security ko na nagtatago na kunwari cook na ngayon, nagpa-perform ng security functions. Bawal po yun. Hindi ka basta-basta pwede mag-bodyguard o mag-security na kahit na kanino na walang lisensya galing sa Philippine National Police. So dahil doon, kitang-kita. Alam nga namang di namin ko call out yun. Dami mo nang niloko, tapos flex ka pa. Puro ka namang kasinungalingan. Everything about him is a lie. So that's why we're putting a stop to it. Hi, magandang umaga. Bakit po ulit tayo nagtunong po ngayon dito sa QC? Nandito kami para suportahan si Vice Chair Ralph Calinisan para dito sa pagsasampa ng kaso dito kay Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Kami, magsasampa pa rin kami ng kaso sa kanya. In fact, tinatapos ko lang yung detalye ng kaso na papasok na sa cyber libel. Yung mga pinagagawa niya kasi sa amin, sa aming ahensya, pinagsasabi niya, siguro by this time, dapat itong taong to ay matigil na yung mga pambabastos niya sa lahat ng mga kawani ng gobyerno na nagtatrabaho lang. As in yung pagpa-file niyo po ng kaso ay nakabase pa rin po ba ito o nagtugat po ba ito doon sa nangyari po last year po noong December? Yes, oo. Yung mga pinost niya ng mga videos again sa aming ahensya, yun ang binubuo namin. Hopefully mabuo namin hanggang bukas ng umaga matapos kami makapag-file kami. Tapos na po ba yung hearing po doon regarding ask? Sa license niya? Oo, revoke na yung license niya. Pero isa pa yan, marami pa siyang ginawang mga kalokohan na yan kasi na-revoke na yung license niya, meron akong video na nagmaneho siya. So, doon mo makikita na hindi niya nirerespeto ang batas, hindi niya nirerespeto ang ahensya ng gobyerno, binabaliwala niya lahat. Kaya ito na siguro yung time, mabuti na lang si Vice Chair na initiate na talaga matigil na ito, butit na huli siya kasi kung hindi, ang dami nitong naloloko. Huwag na nating kalimutan yung mga ginawa niya noon na ang dami niya mga pinag-i-scam na mga OFW. Hindi pa rin naman siya tumitigil eh. Hanggang ngayon, ganyan pa rin naman siya. Yung sinasabi niyo po video, kailan po yun? December. During Nung hindi actually nung pinatawag namin siya hindi naman siya umattend sa LTO kasi palipat-lipat siya eh.
yung mga address niya hindi, saka nakapag-serve na Last kami nung call po, una sa kanya kay pero Charlene May hindi niya Rancullo. binaliwala niya. So, bali Charlene May Rancullo. Na-revoke na yun. At the same time, yung ilang kotse po ba ang nasa alarm status? Yung mga sasakyan niya na naka-alarm, yung expedition niya, naka-alarm yon hanggang ngayon. So, ipapacheck ko din na merong mga information na meron din siyang mga sasakyan na nakapangalan sa kanya. Unang-una, yung pangalan niyang Norman Mangusin, yung Francis Leo Marcos, peke. So, kailangan, bakit yun ang nasa mga dokumento? So, dapat yun ma-check din namin. Check namin, mamaya pagbalik ko sa opisina, check ko yun. Sir, last na lang po, Ase. Kailan po namin aasahan yung pagsasampa niyo po ng kaso? Dito pa rin po ba sa business? Opo, dito na po. Kung hindi po, mga Thursday or Friday po, mag-file po kami. Message na lang din. Opo naman. Message na lang po. Message po. Message. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga, isang magandang ano to sa mga vlogger, no? Tama yung sabi ni Vice Chair Ralph, wag nyo namang ginagamit, lalo na itong pagbablog, lalong-lalo na sa mga paninira ng tao, ahensya ng gobyerno, na para lang kayo ay kumita. Kagaya nitong taong to na ginagamit niya sa pangsascam niya. So, maging maging responsable tayo lalo na dun sa pagbablog natin. Para hindi rin tayo mapahamak kagaya nitong taong tong pinagagawa. Yan lang po. Thank you po. ano na kulaong. This is what you're looking for. Sikat na sikat ka na naman. At talagang trending na trending ka dahil sa ginawa mong katarantaduhan sa mga taong gobyerno na ito. Maraming salamat po, Sir Ralph Calinisan at Chief Marcos Lacanilaw sa pag-action po dito sa taong ito. Kami pong mga nabudol niyan, hindi po kasi namin talaga kaya pa na magdemanda. Pero bilang kayo po ang gumawa ng hakbang na ito, naku, malaking tulong po sa amin yan at talagang na-appreciate po namin. Pinapaabot po ng ilang mga nanay na nabudol ni Kulaong ang kanila pong pasasalamat at kasiyahan po dito sa hakbang na ginawa po ninyo. Meron pa nga pong isang hindi po ninyo na bibigyan ng pansin ay ang pagka-VIP nito sa loob po ng BJMP nung siya ay nakakulong. Sana po masilip nyo din po yan dahil yan po ay nangyari din dito kay Vitaly, yung vlogger na taga-ibang bansa, Russian yata yun, na nag-VIP din at nakakagamit din po ng cellphone sa loob ng kulungan. Sana masilip nyo din po yan. Alam niyo po, itong hakbang niyo po na ito po ang isa sa mga magpapagising sa mga taong gumagawa po ng illegal, gumagawa ng kasamaan, panloloko dito po sa social media. Sana hindi lang po ito ang umpisa kasi marami pa po diyan na mga tao na nanloloko, gumagawa po ng katarantaduhan diyan po sa SOCMED. Maraming salamat din po sa pagpapa-takedown nyo ng kanyang mga social media accounts dahil dyan po siya nakakakuha ng mga followers, supporters na maloloko. Katulad po noong panahon ng pandemya. Sana rin po ay mabigyan din po ng pansin itong kanyang pagpapanggap na Marcos na talaga naman pong gamit na gamit niya sa panloloko. Gamit na gamit niya po ang apelidong Marcos para po manloko sa ating mga kababayan. Nung kami 14 vloggers ay nakasuporta pa sa kanya, talaga pong wala po yung ibang bukang bibig kung hindi po ang kanyang pagiging Marcos, pagsisisihan daw po ng mga Marcos ang kanyang ang ginawa sa kanya na pagtatakwil o hindi pagkilala sa kanya. Yan pa po, nako, sa totoo lang, marami pa po kayong madidiscover dyan sa tao na yan. Ngayon, sa'yo naman, Kulaong, ito na ang katapusan mo. Ginusto mo to Diba? At alam naman namin na ngayon hindi ka naman nagsisisi, wala ka namang remorse kasi nga,
ito yung hinahanap mo, yung maging sikat ka para pagdating ng araw, o kaya botohan, eleksyon, ikaw ay makakaisip na namang kumandidato gamit ang pera sa pangangampanya ng mga OFW. Katulad nung ginawa mo noong 2022. Yan ang mga na-discover ko Napakarami pong nanay ang lumuha, umiyak para lamang dito sa taong to dahil sa sama ng loob na pagkatapos nilang tulungan, pagkatapos nilang pautangin, kapag sinisingil na nila, minumura sila. Yan po si Kulaong, ang poster boy ng kawalang hiyaan sa Pilipinas. Mamaya pa po, marami pa tayong gustong bigay na opinion dito. Ilalive natin to siguro mga alas 6 ng hapon, ng gabi. Tayo po ay ilalive natin to para makapagbigay ng mas mabuting, mas mahabang mga reaksyon. Punto por punto na mga sinabi ni Sir Ralph Calinisan at Mr. Marcos Lacanilao. Lalo na yung tungkol dun sa pagkakapiyansa niya na ibang address ang kanyang gamit. Ngayon yata papunta tong norte. Nako, baka ito'y magtago na roon. Baka ito'y tumakas na sa batas dahil alam niya na marami siyang paparating na warrant of arrest sa asawa ni MG, sa biyenan ni MG, sa magulang pa ni MG. Nako, baka mamaya ito po'y tumakas na sa batas at hindi na magpakita. Dahil alam niya na malaki ang mga bail na kanyang kakaharapin. Nako, sana mabantayan to. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Sir Ralph Calinisan at Sir Marcos Lacanilao, maraming salamat. Saludo po kami sa inyong lahat. Saludo po kami sa inyong aksyon na ginawa. Talagang yan po ang nararapat sa tao na yan. Ginawa nyo lamang po ang tama. Pinagtanggol nyo lamang po ang mga taong naapi at ang batas po ang inyong sinusunod. Maraming salamat po. Ingat po kayo, Mama Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Shout out sa mga Pablo Natics. Ayan.